si Father. Sabi niya magmi-meet daw kami ng 10 o'clock. 10:45 na, wala pa din. Uy, buti na lang, teka, may tindahan. Makabili nga muna ng merienda. Tao po. Ang daming paninda. Tao po. Hello, tao po. Asan na ba yung tindera dito? Uy, Tao hello! po. Ay, hello po. Ganda-ganda naman ng tindera. Yes, thank you. Hello po, bibili po sana ako ng pang-merienda. May hinihintay po kasi ako. So habang naghihintay, kain muna po ako. Ano po kayang masarap? Ayan, makakapili ka dito na kasi nagdagdag ako ng paninda. Gusto mo rin ba mag-discern? What? Discern? Parang kailangan ko nga po yatang mag-discern sa sobrang dami ng Ayan, panindang meron kayo. dyan. May lush pa. Yan, oo. Honey, uy, na-miss ko Mamili to. ka lang. Sige po. Sister! Pads! Hello! Sister! Hello, po, sister! good morning po, Pads. Mabuti na hanap mo yung tindahan. Ay, Basta ito tayo po ba bumili. yun? Yung Oo, tindahan sabi ko sa'yo, na po- tindahan ni Chabi. Oo nga, Chabi. Bakit Oo sister nga tawag po. mo? Kapatid mo ba siya? Oo nga pala. Sige, una sa lahat, Sige po, Chabi, ito si Sister, Hi po. Ate Joy na lang. Sige, Ate Joy. Ate Joy! Hello po, Chabi. Nice to finally meet you. Yeah, same here. Oo. Oo. Maganda yung sinabi mo kanina, no? Hirapan ka mag-discern. Opo, kasi ang dami pong paninda ni Chabi. Sabi niya, kailangan ko yatang mag-discern para malaman kung anong dapat kong bilhin. At yan ang pag-uusapan natin ngayong episode na ito. Paano mag-discern? Dito lang sa Kape at Kampay! Ano kayang masarap na discern ngayon? Ha? Na-discern? Ano? Discern, di mo ba yun alam? Anong discern? Discern, ito yung kinakain after ng main course. Hello. Hindi yun discern! Dessert yun! Dessert yun, Chabi. Sorry na. Okay, sige na. O, alam mo, ang pinamaganda dyan, bigyan mo na lang kami ng kape. Yan, O sige, may kape. hinanda na ako dito para sa inyo. Yan, alright. Oh. Wow, ang cute naman ito. Okay, kay sister to. Thank you Yes, po. bago yan. Sige, bago yan. So, mga kape-mates, papakilala natin sa inyo ang friend na bumisita sa ating tindahan ni Chabi. Siya ay walang iba kundi si Sister Ate Amy Joy Bautista. Yeah. Hello po. Hi. Ayan, so magkakampay muna tayo. sige po. Kasi kami noon ni Father Jeff, pag sasabi namin, bago mag-start, sasabi namin, Pads, kape. Pero ikaw ngayon, ano ba sabi ko? Sister o ate? Ate na lang po. Sige po. Ate, kape! At kampay? At kampay, okay. Bakit sister ate? Dalawa? Okay, sige. Magandang makilala muna natin sige. si Ate Joy, no? Ate Sige, Ate Joy. Joy, share, tell us more about yourself, Ay, no? Ayun. parang- Kasi si parang Chabi, interview. Autograph. Okay, tell me something about ano yourself. autograph? I-hire ko siya dito. Ganon. Kailangan mo ng kasama. taga- Dapat pala dinala ko Kasi yung palagi ka resume nasa ko. galaan. Yes. Oh, sige. Sige, Sige po. pakilala mo ang masarap sa mga kape-mates Sige natin. po. So ako po si Ate Amy Joy Bautista. Isa po akong previous lay missionary, full-time lay missionary po noon. Pero ngayon po, nagsiserve po ako sa simbahan namin as servant head ng Ministry of Lectors, Commentators Parish. Ministry of Lectors, Commentators and Psalmists sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Pads, kaka-fiesta lang po. Oo, happy fiesta. happy Oo. fiesta. Alam mo ba yung lektor? Oo, yung kaya yung nagbabasa. Nagbabasa ng... Mga reading sa mass. Yes. Di ba nag-lektor ka noon sa isang online mass? Hello, yeah. Wag. Tsaka sa dati ko din pinasukan. Nag-lektor ka noon? Yes, and commentator too. Ganun. Tapos noon, Ate Joy, Opo. nabanggit mo, lay missionary ka noon? Opo, previously po, Pads, full-time lay missionary po ako. Anong ginagawa noon? Bali po, yung full-time lay missionary, nag-resign po ako sa previous work ko, and then,
pumasok po ako as full-time, ibig sabihin po, yung mga gawain ng simbahan, kami po yung gumagawa. Like, for example, nagbibigay ng mga recollections, retreats, mga conferences. More of nagre-reach out po kami sa mga probinsya po para ipalaganap ang mabuting balita. Gano'n. So, may dati siyang work. Ano yung dati mong work? Ano po, sa finance. Sobrang layo. Finance council. Kailangan ko ng finance council. Sa finance po ako before, sa corporate. So, 7 years po akong nagtrabaho sa isang investment banking. And then after po nun, nag-resign po ako, tapos naging full-time lay missionary po ako. Wait lang ate, may ano ba yun? Sige May po. pagkakaiba po ba yung lay missionary sa mga nagsiserve po sa parish? Opo, pag po kasi full-time lay missionary, as in yun po yung daily grind po talaga, like Monday to Sunday. Nagtatrabaho po kami para abutin po yung mga mission areas po, halimbawa sa Luzon, Visayas, Mindanao. May sweldo yun. Ano po, meron naman pong sweldo. So, more of allowance po to go to the provinces po na kung saan po kami assign. So, shout out po pala sa Live Christ, Share Christ. Yan yung organization. Yes, Live Christ, Share Christ. At anong ginagawa nitong Live Christ, Share Christ, no? Bali po, kami po yung pumupunta sa mga assigned na provinces para po magbigay ng mga forum. Kunwari po ako, na-assign po ako sa Live Life. So, pro-life arm po siya ng Live Christ, Share Christ. So, nagbabahagi po kami bakit magandang mabuhay, bakit sacred ang buhay. So, yun ganun. po. Naku ate Joy, yung laki pala ng adjustment na ginawa mo kasi from finance tapos lay missionary, no? Yes po. Sobrang laki po kasi syempre po, 'di ba, pag na-assign ka po sa mga iba't ibang lugar, sa mga iba-ibang provinces, syempre hindi mo naman po mapipili kung saan ka matutulog, di naman po pwedeng mag-hotel. Bawat arte-arte pala dun, no? Opo. Saan kayo Saan ka mga nakapunta ng mga lugar, kumbaga? Ako po, nung first year ko, na-assign po ako sa Cavite. Yan. Napakalayong lugar. Ang layo naman, para tumambling ka lang, di ba? Oo nga, ang layo. Tapos, nung second year ko po, na-assign ako sa Visayas. Visayas. Opo, Saan doon? tapos, inikot po namin. So, ang entry point po namin ay Cebu, tapos, hindi po pala, ang entry point po namin noon, Samar, Leyte, tapos umikot po ng Dumaguete, Bacolod, ganyan. Tapos, nung third year ko naman po, na-assign po ako sa Mindanao. So yun, kinumpleto yun, Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? Matagal ka dun ate. Opo, usually po, 3 months straight, tapos uuwi po dito, tapos 3 months straight ulit, tapos So 3 months, 3 months? Opo, 3 Ganon, months. para talaga siyang Opo. OFW. Kakaiba. Kakaiba. Alam mo, yung lay missionary, no, parang gawain na rin ng mga pare, relihiyoso, yung mga ginagawa eh. Maliban lang siguro magmisa, no? Hindi ka lang... Hindi po. Siyempre, Pari lang po ang nakakagawa pag may misa. Ano yung mga memorable experiences mo ate sa pagpupunta dyan sa bilang lay missionary, going to the different places po? Actually po, Pads, ang pinaka-memorable ko po ay yung pumunta ako sa Mindanao. Kasi syempre po, di ba, pag narinig natin na Mindanao, parang ang connotation po ng mga tao, parang, hala, Mindanao, parang nakakatakot, gano'n kasi yung pag-portray po sa media. Pero, ayun po, very memorable siya sa akin kasi nung dumating po kami doon, akala ko po wala kaming engagement. Kumbaga parang nung dumating kami doon, yung mga previous schools po na nakausap, parang nagkaroon ng problem sa schedule, na-cancel po. So kami medyo wala tayong gagawin. Pero may na-meet po kaming friend namin na madre. Tapos siya po yung naki-coordinate sa iba-iba pa pong mga schools sa Mindanao. So dahil po sa kanya, dumami po yung na-reach po namin na mga eskwelahan, mga komunidad. At yun po ang pinakamaraming, kumbaga, harvest namin nung time na yun. Parang ganun po. Grabe. Alam mo kanina, tawag ko sa kanya sister. Alam mo, tanongin mo siya, ba't sister ang tawag ko sa kanya? O, ba't nga po? Wait lang. Gusto mo yung very candid siya. Hindi kasi may hinahanap Chubby. ako dito, parang sa TV Maria, parang Gusto mo nakakita ko nagre-research na si Chubby. nag-air siya eh. Nag-air ka kasama yung madre. So, part ba? Happy life! Happy wife! Happy life! Wait lang.
Ano? Kaya nga sabi ko, parang familiar yung Kaya pala mukha kanina pa niya. po nagsuscroll si Chubby. Nahanap yung pag binahanap mo siya. So, oo. Actually, meron siyang show/segment noong panahon ng pandemic. Ang pangalan ay, sige, kwento mo. The Happy Life, PM is key. Ano yun? Anong ginagawa? Anong ginagawa natin dun? Ano po, nag-guest po kayo ni Oh, Father Father Jeff Jeff, doon oo. po, di ba? Tapos ang topic din natin ay discernment. Tapos kasama natin si Si Sister Teresa. Hi, Sister Teresa. Hello. SPC. Wish you were here. Yeah. Oo. We Kasi- miss you. We miss you. Oo. Tapos, tanong mo na siya, bakit Oh, sister? ba sister? Ayun po. Gusto ko very straight to the point si Chubby. Ate Joy, bakit po sister? Kasi po, Chubby, pumasok po ako sa convent after ko po maging lay missionary. So, nung time po, syempre po, nung lay missionary po ako na parang namulat po ako na ang dami ko po kinakausap ng mga religious sisters, dami ko po mga naging friends, so, sobrang naging at home na po talaga ako sa kanila. So, ayun, kaya naisipan ko po mag-discern at pumasok sa convent. As in, naging sister ko yung may Ay, ganun. hindi po. Ba't ganon? Ba't ganon? Yung may belo. Oo. Sige. Ano yun? Oh, Hindi naman po umabot sa gano'n. kasi yung nakikita ko nila yung gano'n. Opo, yung may belo po. Oh. Bali po, pumasok po ako during po ng formation stage ko. Aspirant po muna. Ayan. So, naging aspirant po tayo for ilang months ba yun? Nagbilang pa siya. Nagbilang talaga ako. Parang 4 months po yata. Tapos, Tapos, after ng aspirancy, yung postulancy naman po. Na parang 5 months. Ganyan. Para malaman. Opo. Ganyan nire-recruitin ako dati. No? Oo, di ba? buti di sila nagkamaling kunin ka. Kasi sabi ko nun kay Lord, pag 30, hindi pa ako nagka-jowa, magmamadre na ako. Nagkaroon ako ng jowa. Akala ko, buti na lang. Hindi will ni Lord. Buti na hindi ka pumasok, kundi magkakaray shortage. Hello! Sige, manda ka sa akin. May sumasayaw mo na gagawin. Pero, eto, sige, tanong mo siya, sister, ano nangyari? Oh, sister, ano nangyari? Bakit ka lumabas? Yun ang pinaka gusto kong malaman. Tawa-tawa! Napaka-straightforward ang tanong mo eh. Sige, Dapat go. po yata Marites, hindi Chubby. Joke lang, Chubby. Oh, Love you. ayun. So, ano po siya, bali, stage of discernment po siya. So, nung nag-discern po ako na, eto na, tinatawag na ako ni Lord to go and enter in the convent. So, nung pagdating ko po dun sa convent, ongoing pa rin po yung discernment. Pero nung time po na pumasok ako, ang nasa isip ko po, eto na yun, Lord. Pag pumasok na ako, settle down na ako dito. Yung parang feeling mo mag-aasawa ka na, this is it, you're getting married, you're going to settle down. Parang ganyan. Di ba nga po sabi ko sa inyo, Pads, parang fast and furious na. yung timing ng pagtalon from Car to another. car to another, parang ganon. So that was the perfect time for me to enter the convent. And then after formation, after series of discernment, kasi po, ano po yun parang every week kang kinakausap ng formator mo. Tapos, binibigay mo parang kang nagre-report, ganun po. Kung anong status ng puso mo, anong mga pinagdadaanan mo, ganyan. So, yun po, part ng discernment. And then, unti-unti, ni-reveal po sa akin ni Lord na He was calling me to enter the religious life, but not to settle down in the religious life. Yun. Kumbaga, diniscern ko yung pagpasok, tapos nung series of discernment and formation, and God was calling me to go outside and to journey with Him again outside the religious life. Parang, syempre nasa isip ko po parang, Lord, ito na yun Tapos parang medyo, syempre parang, shocks, anong isipin ng mga tao, 'di ba? Parang, am I a failure? Parang ganyan. So, yun po yung mga fears ko that time, pinagdaanan. Oh, ito magandang tanong. Sige, bago Sige tayo po. mag-tanong. Sige. Ano mo hinahandle yung mga tanong ng mga tao? Yun nga, Yeah. mga reaction ng mga tao na lumabas ako, gano'n, etc. Oh. Ayun, syempre po, nung na-discern ko po na the Lord is already calling me out of the religious life, there was a fear in my heart. And also, syempre po,
human as we are, parang, shucks Lord, nakakahiya. Kasi parang nagpaalam na po ako, parang iniwan ko na lahat. As in, like, namigay na po ako ng mga damit and sapatos ko. Ganong levels. So, yun po, di inisip ko, Lord, tas inisip ko rin po na okay lang kaya, ano kaya sasabihin ng mga tao sa akin, ganyan. So, nung true enough po, nung lumabas na ako, I felt at peace naman din po with my decision. Tapos, syempre po, yung mga tao, oh, bakit? Ganyan. So, kailangan mo pong ulit-ulitin yung kwento. Kailangan. Sana gumawa ka na ng isang video, no? Paliwanag mo na lang lahat, di ba? Na-record yung sarili. So, yun po. In-explain ko po paano yung discernment, ano bang nangyayari, ganyan. So, Oo, sige, may tatanong ko mamaya. Mamaya, sige. Ilang beses na inulit ni Sister ang salitang discernment at magandang magtuloy natin ang Yes. kwentuhan tungkol sa discernment dito lang sa Kape at Kampay! Alam mo, Chabi, Ano? kanina pa kami dito, merienda. Oh, Father. Wala namang tutulakin, puro panulak lang. Eh, kasi ang dami-dami. O, mamili ka. Anong, ako napipili para sa'yo? Sige. napansin ko nga rin po yun, Pads, eh. iwan ko. Di ba? Pala puro na tayo kape. Eto, tsaka eto na lang. Oh, Ayan. mamili kayo. Mamili, alam mo, sa buhay, hindi pwedeng pili ng pili. Kailangan meron munang discernment. Eh, bakit? Siyempre, kailangan mo mamili. Paano ka liligaya kung nung kakain mo masarap dyan? Oh. Magdi-discern ka muna, di ba? Kaya nga po, kailangan mag-discern para makapag-decide. Oh, gets mo na. Oo, eh, yun na nga. Yun O ang sige, tanong mag-discern ko. tayo. Sige. Ano sa'yo? Sige, mamili ka na muna. Mr. Chips po. Ayan, sige. Pero ayun, Ate Joy, Sige po. gaano kahirap sa'yo yung, di ba, syempre pumasok ka na eh. Tapos biglang sa labas ka pala. Tapos, syempre, di ba sabi mo, pinamigay mo yung damit mo tsaka shoes mo. Ano, binawi mo? O nag-shopping ka? Bakit parang feeling ko inaamoy ako ni Chubby? Hindi. Interesado lang siya. Joke lang. Oo nga po. Ako nakaano ng ganyan, pumasok, lumabas. Hanggang ka na nakikount ng ganito? O Buti na lang pala. Oo. Perfect ng friend natin, Oo. Father. Oo, si Papi. Hindi, ganun dapat yun. Yan. Yan. O, sige. O, dali, kwento mo na. Sige po. Siyempre po, naging mahirap din naman po for me. Kasi siyempre, na-prepare ko na yung puso ko na parang, Lord, iniwan ko na po lahat. Pinamigay ko na yung mga damit ko, yung mga shoes ko. Tapos, yung iba pang mga things, binigay ko na sa kapatid ko, ganyan. So, nung time na yun, sobrang in my mind, ito na po, magsisettle down na po talaga ako sa religious life. Nag-bid farewell na ako sa lahat ng mga friends ko. Nagpa-despedida siya sa amin ni Dahil Father naman Jeff. mag-cellphone. Pwede naman po, Actually, pero may schedule May lang. schedule, may schedule. Nagpaalam, nag-despedida kami ni Father Yes. Jeff. Oo, nagsangyup kami. Oo. True. Tapos, sinet namin kung kapag may cellphone, yan, magko-communicate kasi magkakwentuhan. Opo. Oo. Tapos, So, di, syempre, nakailang despedida na po tayo, no? Tapos, di parang, nung nag-discern ako, na nasa loob na, mas naintindihan ko na the Lord is calling me to enter in the religious life, to be more intimate with Him at that certain space and time. Tapos, sinatawag ako ni Lord ulit para lumabas. Para bang pinrepare niya lang ako for what's ahead, parang Kumbaga sa gano'n. outside world. Opo, Sa ganun. Pwede ko kaya itanong, okay ka ba? I mean, naging happy ka ba? I mean, hindi ko masabi. Ano ba? para naging, para siya naging ano, para naging marites yung mga tanong mo. Gusto niyong tanungin kung naging merong kasi naging siya- what-ifs, ganyan. Oo, yung exactly Ayun. to the point. Yan. O, yun. Ayan. Siyempre po, nung time na yun, actually, masayang-masaya po ako na wala akong regrets, wala akong what-ifs. Siguro magkakaroon ako ng what-ifs kung hindi ko sinunod yung kagustuhan ng Diyos na pumasok ako at that particular moment. At siguro magkakaroon din ako ng what-ifs and regret kung hindi ko rin sinunod ang Diyos sa pagtawag niya na it's time for me to move out of the religious life. Eh di sabi nyo nga, Father, marami kayong despedida. Eh di may mga pa-welcome back pa.
O di nag-samjup ulit kayo. Ako, tanongin mo ako. Hindi mo tatanungin? Tanungin mo po siya, yeah. Tanongin mo ako. O, tanong May kita. what if ba ako sa buhay? O meron ka bang what if? Meron. Hindi, joke lang. Okay, teka lang, balik na tayo sa... What if nagpa-welcome back kayo noon? Oo nga, oo nga. What if hindi siya nagpare? Yun ang maganda tanong! Tambay na ako siguro ngayon. Hindi, pero maganda yung kumakwento, mga tanong mo. Kasi ito yung nasa puso na tinatawag nating discernment. No? Magandang tingnan natin, what is discernment? No? Pero maintindihan na natin discernment kasi minsan napapaghalo natin yung discernment pati decision making. Kaya isa-isay natin what discernment is. Meron tayong apat na bagay. Number 1, what discernment is? Number 1, it is a search for the will of God. Maganda yung sinabi ni sister na yung kalooban ng Diyos yung pinapasok siya, kalooban ng Diyos din na mag-move on. Galing! May ganun pala si Lord. Yes, opo. Yun, parang nung time kasi na yon, tinatry ko pang makipag-bargain kay Lord. Di ba mahilig naman po tayo sa ganyan, mga bargaining kay Lord. Kumbaga, para humingi ng, ano po yun pag nagbebenta, Sumatawad, tumatawad. Yun, hagel. May hagel na nangyayari. So, may mga ganun po ako na parang, Lord, baka pwedeng i-tweak nyo na lang po yung will nyo for me. Baka pwedeng maibang konti, ganun. So, may mga ganun pong nangyari. Pero, syempre, I think darating tayo sa susunod na punto. Paano ko nalaman kung ano ba talaga yung will ni Lord sa akin is because nagkaroon ng communication between me and God. Yun ang number 2. Discernment is, ang galing naman segue natin. It's the art of communication between God, the reciprocal understanding. Yung maintindihan mo yung gusto ni Lord, pati kung magtutugma yung gusto mo at yung gusto ni Lord. Yes, O opo. sige, yun. mamaya meron akong Pero syempre, hindi po naging madali yung communication between the Lord. Kasi nga po, sabi ko kanina, merong parang panghagel or pag-bargaining na tinatawag. Tapos, naramdaman ko rin po na nakikipag-wrestling ako kay Lord. Ganon. Paano? Joke lang. Ay, may tunog. Hindi, syempre, marami pong pag-iyak na parang, Lord, totoo ba to? Tinatawag niyo ako palabas. Parang inisip ko, shucks, nakakahiya. More of, andun yung, anong sasabihin ng ibang mga tao, ganyan. Pero, in my heart, parang nagme-make sense naman siya. Pero yun nga lang, in my mind, parang, ano sasabihin ng mga tao. More of, yun po yung naging natakot ako, kumbaga. Oh, eto, Yan. may bagay dyan. Eto, sige, parang tanong. story mo ay para kay Lord. Eto, alam mo to. Ikaw ang paborito kong... Ay, pero parang mali yung Ano? tono ko. Wait. Ikaw ang paborito kong desisyon at... Pag napaligiran ng ingay at ng gulo. Pakilagyan ng memes to O mapapalit, ngiti mo sa mundo. Hindi ganit yung boses ko, bakit parang mali? Chorus na lang po, chorus na lang. Heto tayo. Wala pa naman yung champ. Ay, hanggang sa huli, palagi, pipilitin kong maging sa'yo. Sige na. Bagay nun. Sige na. Palagi. Alam mo, kaya kaganyan, walang kulang ka sa Espiritu Santo. Nandun na sa number 3. Parang puro hangin tiyan ko. Kaya nga hangin, dapat Espiritu na sa loob. Number 3, discernment is the art of living in the Spirit. Tawa siya. Wala kasi sa Espiritu yung dasal. Yari ako kay Casey. Baka i-chat ako mamaya. Bababash ka talaga. Pero nga, living in the Spirit, no? At ang discernment is actually, marami nag-iisip, no? Na ito ay parang magdidesisyon ba ako? Hindi. You live in the Spirit, you look into the movement of the Spirit in your life. Meron tinatawag na consolation at desolation. Na-explore mo ba yun? Yes po. Sige, Vance. okay. So, may mga times na mayroong tinatawag na consolations na tinatawag na kumbaga parang ito, masaya ka. Kumbaga yung parang nagiging masaya yung feeling ng prayer mo. Tas yung nangyayari dun sa loob ng convent, parang naaayon na. Yung parang very happy, very light. Naglalaro kayo ng bingo, ganun, di ba? Naglalaro ng bingo. Tapos, retreats, so ganyan, may mga mini outings, ganon. So, spirit of consolation and everything is harmonious, ganyan.
desolation, dumating din sa point na yung sobrang parang down na down ka, na parang feeling mo pinagsakluban ka ng lahat ng langit at lupa, ganyan. And yung talagang parang wala ka na masyadong nakikitang hope. Parang mga ganong feels. Pero yun nga, sabi nila, huwag kang gagawa ng desisyon na nasa desolation ka. Oh, yung alam mo yung desolation. Ano yun? Kanta mo kanina, desolation yan. Hindi, joke lang. Bisa. Parang ano nga naman talaga, hindi ko alam bakit parang hindi ata ito yung pag... Ewan ko sa'yo. Pero magandang balikan natin, no? Consolation is the movement of the Spirit which lifts us up. Yung desolation naman, sometimes naliligaw tayo ng landas kasi hindi yung Holy Spirit ang pinakikinggan natin, ang pinakikinggan natin yung self sarili. natin. Pero hindi naman palagi happy-happy ang Opo. consolation. Kasi there are times na siguro desolate tayo, malungkot tayo, pero pwede rin maging movement ng Spirit yun para i-lead tayo to somewhere greater or somewhere better. Uy, pero feeling ko, yun yung naging consolation kasi naging, naging at peace yung life mo, di ba? Oo. Tapos yung kanta ko kanina, ayun, consolation yun. Consolation prize! Sabi ko na eh. Okay, prize. punta tayo sa number 4 at Pag panghuli. yung sumikat, kala mo. Sige, pasikatin yan. Punta tayo sa number 4. Yung essentially, finally, discernment is entering into a free relationship. No? Maganda yung yung sabi niya, meron siyang relationship with the Lord. Oo. Meron din siya naging relationship. Ayan na. Marites, okay. Ayan na. Wala, Chabi. Weh, hindi nga. Ito, seryoso, di ko alam. Kasi Weh. syempre, minsan naging isa yun sa mga reason, di ba? Na merong... Kasi may kakilala ko, baka malapit na rin siya. Malapit ng ano? Malapit na Lumabas. ano? Lumabas ng? Pare, Traulo. Hindi. ikaw sa'yo. Sige. Hindi. Yung relationship na yun, ang pinakamahalagang relasyon kasi yung relasyon natin sa Diyos. Yes. Above all else. Because if we put our relationship with our Lord first, everything else will follow. Kung tama ang relasyon natin sa Diyos, tama din ang relasyon natin sa ating kapwa. Amen. Oo, di ba? Yes, amen to the... Amen. Amen. Oo. Kaya minsan mga kapemates, naguguluhan tayo eh. Sometimes we think that discernment is simply making a decision. Hindi yun. Hindi siya making a decision. Minsan, akala din natin may lalabas sa anghel. Aray ko, Ganda sumabit naman rin ako. kasi. May lalabas sa anghel. Tapos bigla kang sabihin na, pumasok ka ng kumbento. Pumasok ka ng seminaryo. Hindi yun ang discernment. Hindi rin yung parang dinidesisyon lang natin what is best for us. Pero ang pinakamalaga dito is where the Spirit leads us. Saan tayo nila ng Espiritu? At nakita natin sa kwento mo, sister. No. Yes, Pads. Yes, Mars. May tanong ka? Meron. Oh, sige. Si Chabi. Ano yung free relationship? Open or close? Free nga, iba yung free sa open. O kaya single blessedness. I-clarify mo sa single blessedness, baka doon siya tinatawag. Kasi ginugoogle ko anong ibig sabihin. No? Ano ba yung single blessedness? Single blessedness. Yung magiging single ka for life, you dedicate your life for the Lord. Pwedeng may vows din yun. Promises actually. Pwedeng may promises din yun na tinatawag. Pwede naman ikaw on yourself, you promise to the Lord that you'll be single para gawin yung mga minisyon sa'yo ni Lord, di ba? Na parang dedicated ka talaga to really do the works of the Lord. Hala. Bakit? Napanaginipan ko to. Ano? Na-deja vu na. yes. Ano? Itong scene na Paano? to. Ano? Siya, nakasuot ng ganyang kulay. Seryoso nga. Ay, nako. Parang ano yan yung magically. Parang nakita ko na to eh. Iba yun. O sige, summarize na natin. Simply put, mga kapemates, discernment is a spiritual practice. No? Ito ay isang pagkilos na ating ginagawa, pinipili. We notice the movements of the Spirit, kung paano tayo inaakay sa mga galaw ng Espiritu Santo, sa isip, sa puso. At syempre, naging aware tayo sa ating mga desires, Yes. decisions, thoughts, emotions, at higit sa lahat, kung saan ka dinadala ni Lord. Doon siya dinala, pinalabas na siya ni Lord. Grabe naman siya. Alam mo saan tayo dinadala ni Lord ngayon? Break. Mag-break muna tayo. At mas okay. aalamin pa natin paano tayo mamumuhay sa spirito ng discernment araw-araw. Dito sa pagbabalik ng Kape At at Kampay! Palagi.
Tama na. Okay. Thank you. Bawi. Oh, nakabawi. Shoutout ka ba? Shoutout mo, Casey. Shoutout na po. Casey, TJ, baka naman sa concert nyo, ha? Oh, Invited kayo. dalawang seat yan. Kasya siya, dalawang upuan. Ay! Sige na. Itigil na. Bawis ka, ha? Bawing-bawi sige. si Chubby. Bawing-bawi si Chubby dahil dyan. 1, 2, paano ba? Malinaw tayo kami. 1, 2, 3, 4, 5. Top 5 life hacks natin sa segment na ito tungkol sa how to be discerning every day of our lives. Yung ginawa mo bang pag-awit, Diniscern ba yun? diniscern mo ba yan? Teka lang, nahirapan akong isa na to. Wait lang. Ang daming nangyayari sa studio. Oh, will yun ni Lord. Will ni Lord, Will na, ni Lord. na bumawi ka. Bumawi. Siyempre nakakaya kasi kanina, hindi ganun yung boses ko, Ate Joy. Maganda talaga. Ewan ko bakit baka... So masaya ka naman sa ginawa mo. Yes. Nagkaroon naman ng peace sa puso mo. May consolation. Sige na, isa-isa natin to. How to be discerning in life. Number 1 tayo. Trust that God desires only what is best for you. Napakaganda, no, Sister Amy, Yes, Ate Joy, na yung palaging the best ang binibigay sa atin ni Lord. Opo. Yung hindi tayo magdududa or magdadalawang isip na, Lord, will mo ba yung ikabubuti ko? Kasi lagi at palagi, yung title ng kanta ni Chubby, palagi gusto ng Diyos what is best for us. Alam mo, palagi ko naalala dyan, yung kasama din dyan yung oras, yung timing Yes. ni Lord. No? Hindi ko alam kung na-share ko na to, no? Yung apat na paraan kung paano sumasagot si Lord sa panalangin natin. Ayan. Kasi minsan nakala natin, nagmamadali tayo minsan sa discernment. Ang tagal-tagal naman ni Lord, dasal ako ng dasal na ganito at hindi binibigay. Tandaan mo, 4 na D, madaling tandaan. Direct, ibig sabihin, yes. Pwede ring delayed, not yet. Pangatlo, pwedeng disguised. Iba yung ibibigay sa'yo ni Lord. At pang-4, denied. Si Lord nagde-deny ng prayers? Yes. Siguro pag hindi para sa Pa atin. sa'yo. No, masasaktan ka lang kapag pinursu mo yan, di ba? Oo. Kaya may mga bagay siguro pinagdarasal natin, hindi napupunta. Always remember, God has His best in mind and in heart for us. May sagot si Lord sa'yo. Ano? D. Ano? Last. Denied. Ano Denied! Hindi yun para sa'yo. Ang gulo mo. Hindi niya mag-gets. Mamaya. O sige, Ang dami niyo minamarites sa isa't isa, no? Pero yun nga, yan yung una. Trust that God desires only what is best for you. Number 2, sige, sister, ikaw. Give yourself time to make a good discernment. So, Ayan. di ba? Sige, go, sister. Kailangan po merong oras, hindi yung rush hour parate yung pagde-discern. Kailangan pinaglalaanan ng oras, pinaglalaanan ng effort, pinaglalaanan ng kabuuan natin. No, hindi minamadali. Yes, No? tama. Ang bawat desisyon ay hindi dapat minamadali. Di ba may kasabihan tayo, haste makes waste. Waste, Kapag yes. masyado minamadali, minsan doon pa tayo nadidisgrasya, nagkakamali. O, may titirahin ka na Hindi naman. yan tama. Dapat binibigay mo talaga yung oras mo. Kasi nga, madalas sa atin, yung parang lagi tayong nagmamadali, di ba? Oo. So, kailangan pala, mahaba yung time para maganda yung maging decision mo sa buhay. Oo. Take time din, ikaw, sister, sa tingin mo. Kumbaga hindi pwedeng, ay wala akong time eh. Make time. Oo. If you, kumbaga, hindi lang yung you just don't find time, Yes, you make you time make for it. time. Kasama dyan, syempre, regular prayer. Kasi makakapag-discern at makapag-discern lang tayo na maayos kung kausap natin si Lord. Amen. Pero wait lang. Pwede ba lagyan ng deadline yung time? Ayan, pag-usapan natin. Sige, kwento. Deadline. Ako ba nagbigay ako, napaisip tuloy ako ba nagbigay ako ng deadline kay Lord? I think tayo lang naman yung nagbibigay ng deadline kay Lord. Pero lagi nating tatandaan na ang Diyos, kapag sumagot siya, it is always on time. Maaaring hindi sa deadline na gusto natin, pero laging sakto sa oras ng Diyos. God's timing is always perfect. Perfect. It is never too early, also never too late. Yes. It's always on time. Yes. Always on time, and I gave you Sabi ko na, may kanta na Sabi naman ko si na, may Chubby. kakanta naman si- Be mine. Alam mo yun? Oh, syempre. Oh, ano Yes. College ako nun. Always on time. Sige. Number 3 na tayo, dahil niloloko na tayo ni Chubby. Do not make a decision at the height of your emotions. Kwento mo yan, sister, kanina. Opo. So, kumbaga, huwag kang gagawa ng desisyon kasi hindi lang umaayon lahat sa gusto mo.
yung, kumbaga, ang hirap-hirap naman ito, ayoko na, mag-quit na ako. O kaya, saya-saya naman dun, pasok na ako. Yung gano'n. So, hindi pwedeng nasa highs ka emo. parati. Oo, Yeah. tama. Marami ang nagtatanong sa amin, no, kapag mag-decide, especially sa buhay na pinasok namin, no, huwag kang magdedesisyon na, ang saya-saya ko mag-serve sa Yes. simbahan, papari na ako, no? Di lang nila alam, no, ang hirap-hirap pa ng buhay na pinasok namin, kahit yung formation, no? Kahit sa inyo, sister, no? Minsan, na-attract lang tayo, eh. Yes. Minsan, nagsisimula sa attraction, ay, ang ganda, parang gusto ko magsuot ng sutana, gusto ko magsuot ng belo. Masarap pagkain. Masarap pagkain sa kumbento. Masarap ang pagkain sa kumbento. Talaga? Opo. Hindi ba yung yung kung ano yung tinanim ninyo, yung kinakain ninyo, Ayun ganun? din, pero masasarap po magluto yung mga madre. Talaga? So, marunong natuto ka na magluto? Opo. Marunong naman po talaga ako magluto nung pumasok ako. Yan. Sample. So, take turns po kami. Sample, testimony! Sample, testimony. Oh, ayan. Ate, testimony, oh. Testimony. Okay na. Alright. Magandang kwento yan. Naging forbidden door na naman ng kape at kampay. So muli, maging maingat tayo kasi minsan yung mga emotions natin could be fleeting and passing. Kaya kailangan ng prayer because prayer helps us settle down our emotions para hindi tayo padalos-dalos sa ating mga decisions. Oo. Hindi totoo yun kasi nga 'di ba sabi nila nga, wag magde-decide na kunyari galit or mainit yung ulo or masaya o malungkot, ganon. Kasi nga baka hindi pang long term yung maging decision mo. Hindi mali. Hindi maging long term yung outcome. Bakit? Nakapag-decide ka na bang ganun minsan? Oo, madalas. Kuwari, Pag mainit yung ulo ko, ayoko na, break na! Ganun, Nag-walk out ako! Oo. Kasi nabol ako. Oo. Tapos, ano nangyari? Tapos ano po nangyari? Ay, bati na. Pinakain na ako. Yun ba yung ano, di ba na kwento mo sa kanya na nagasgas yung motor, tapos inaway mo siya. Ay. Tapos lumakad ka na lumakad, tapos hinabol ka naman na hinabol ni Stephen. Iba pa yun. Ay, iba ba yun? Marami palang kwento. Hindi kaya nga maganda, talagang totoo nga yun. Huwag ka talaga mag-decide pag galit ka or malungkot or mas gano'n. Madalas kasi pagsisisihan natin at the end of everything. Oo, totoo. Ito, speaking of which, punta tayo sa number 4. Sige, sister, number 4. Use both your head and heart. Wag lang puro head, wag lang din puro heart. Kailangan balance. Head and heart. Kailangan ina-ask din natin si Lord, Lord, give me the Holy Spirit of wisdom, that I may know what is your will for me. And also, dapat yung heart din natin, ginagamit din natin. Wag yung nagkakalkula lang tayo. Di ba minsan, Father, nagsusulat ng pros and cons. Ayan, oo. Nako, yan. Madalas, hindi. Madalas lang. Positive, negative, ganyan. Nagko-compute. Pag ginawa ko to, itong good. Pag ginawa ko to, ito yung bad. Ending Kumbaga, wala parang kang sagot. forecast ka ng forecast, ganyan. So, kailangan, pinapakiramdaman mo rin yung steerings of the heart. Kasi di ba, Pad, sa puso natin, gumagalaw yung banal na espiritu. Yun. No, di ba? Banal na espiritu yung pagmamahal talaga eh. Hindi ko makita. Alam mo bakit? Hindi ka makaliba kayo ko kasi. Kasi lalabas yung chin ko. Lalabas yung double chin. Pero balik tayo dun sa ano. Sabi nga, a wise scientist named Albert Einstein once said, before you decide, check first your head or your heart. If you have a better head or a better heart. Pero dapat both. Better ang head, better ang heart, because you have the Holy Spirit who will make us better in our head and our heart. Di ba? Oh, yun. Nasaan na nga tayo? Number 4. Meron din ako entry kasi meron akong Sige. dito. Galing mo ha. Sinearch ko kasi ito kanina. Ang gilas mo ngayon ha. Sige. Ayan, di ba? Sabi nga ni Pope. Pope ano? Pope Pope Francis! Ito talaga, pinagmamukha yung pressure. Hinahanap ko nga eh. Sabi niya, listen with the ear of the heart. Sa Socom yun. Oo, para mas discerning tayo, tas yung hindi na puro head. Tandaan mo, sa salitang heart, in the middle of that is the word ear. Ear. Galing, Diba? Kaya pati puso, di ba? Yung puso. Yes. Dalawang ears yun eh. Yan. Oo, tama. O, di ba? Ganon. Kuwari, heart tayo. Heart kami, Yan. tayo. Tabi. Ganon. Bakit mo dinams down? Heart tayo. Ayun, friend zone lang. Hanggang kaibigan lang kasi pwede. Ay, alam mo naman pala eh. Alam ko talaga. Okay. Para tayo ipilit. Hoy, last 2 minutes na. Number 5 na tayo. Ask for help through a spiritual director. Ito magandang kwentuhan to. Oo nga. Hindi, Kailangan tanong help. ko. Di ba nga kayo po, meron kayong spiritual director. Paano po kami? Na, yun nga, normal na tao lang, ganyan. Hindi. Ibig ko kami po
ba? Pwede rin po ba kami magkaroon ng spiritual Spiritual. director para Opo. may mag Sige. Pwede po. Actually po, bago ako pumasok sa convent, nag-seek na ako ng spiritual director. So, nag-research ng mga pare. Hindi, meron akong mga nilapitang mga priest friends ko. Tapos tinanong ko sila kung pwede ko ba sila maging spiritual director. So, yun. Para i-guide ka. And dun po sa tanong niyo po, Chabi, yes, pwede na tayong mga lay people mag-seek ng help ng spiritual director. So, ito po pwede. Pwede si Father Kevin naging Pero spiritual. parang hindi. Parang mamamali ang desisyon ko. Grabe siya! Pag ikaw. Baka mas mag-guide ka pa ni Father Kevin. Oo. I don't think so. Alam mo, Chabi, ito rin kahit naman nasa seminary or yung outside the seminary, importante yung spiritual director, hindi naman yan yung magdidikta sa'yo na, ito gawin mo, ito ang gawin mo. Hindi. Tutulungan ka niyang makita saan ka nililid ni Lord. Yes. So, whether in making decision, but at the end of everything, ikaw pa rin ang magdi-decide. Hindi yung spiritual director magsasabi sa'yo, lumabas ka seminaryo, lumabas kang pagpapare, kasawa ka na lang. Hindi yun. Oo, ikaw pa rin magdi-decide, pero bago ka gumawa ng decision, tamang sabi, discern muna bago decide. Kumbaga tinutulungan ka niyang maghimay-himay kasi minsan nasa harapan mo na hindi mo pa rin nakikita. Yun! Diba? So, ginaguide ka ng spiritual Kumbaga director. sinasampal ka, hindi ka pa nasasaktan. Oo. Ganon. Bakit parang lalim Diba? na? Ba't parang ang Chabi. sakit ng mga sinasabi mo? Ha? May hugot si Chabi today. Hugot ka. Parang saya-saya mo, Hindi Sige. naman, Okay, slight lang. dahil time's up na. 5 life hacks natin, Sister Amy, isa-isa natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, wait How lang, to last know? na pala. Oh, sige. Oh. Pwede bang kaibigan mo maging SD mo? Okay, sige. Yeah, Ikaw muna. Count. Ako, hindi advisable na kaibigan. Yun yung in-advise sa akin nung tinanong kong priest na friend ko. Hindi niya in-advise na siya yung maging spiritual director ko. Kasi, minsan, pangit din kapag masyadong familiar. Parang over-familiar. Hindi ka pala pwede. Familiarity breeds Breeds contempt. contempt. Ito, sagot ko dyan. Si Father Jeff, hindi ko naging spiritual director. Kasi iba yung realm or level ng conversation sa spiritual direction sa friendship. So sa friendship, of course, we could be brutally honest with each other, no? Alam namin ni Father Jeff, huwag mo kong kikidlatan. Alam namin ni Father Jeff yung mga kanya-kanya namin mga struggle sa buhay. Pero iba rin yung pananaw ng spiritual director. Shout out sa parish priest ng National Shrine Tuloy ng Nuestra Senora de Gracia Parish, Reverend Father Joselito Joey Martin. Siya po spiritual director ko nasa San Jose Seminary. Iba yung level. Kasi medyo, hindi naman professional, pero merong pagtingin, may pagtingala na makikinig ako at kung saan man ako dalhin ng espiritu. Yon. Yan ang sagot. Okay ka na? Noted. Happy ka na? Noted. Sige, Noted. muna tayo. Noted with Top Noted five. with thanks. Noted with Regards. Top 5. How to be discerning in life. Number 1, sister. Trust that God desires only what is best for you. Number 2, give yourself time to make a good discernment. Number 3, do not make a decision at the height of your emotions. Number 4, use both your head and your heart. And number 5, Chabi, Ask for help to a spiritual director. Ah, ang galing. O sige. Ito ginulat mo ako eh. Hindi ako prepared eh. Buti na lang meron ng kopya. Oo. Sige na, tuloy-tuloy natin ang ating kwentuhan tungkol sa buhay ng discernment. Dito lang sa Kape at Kampay! Sa pagwawakas itong napakagandang episode na ito, may tanong tayo, mga kapemates. Naka-experience na po ba kayo na kung saan pinapili kayo ni Lord sa dalawa o maraming magandang option sa buhay? At paano mo na-discern sa dalawa ang pinili mo? Pagkwentuhan natin. Game. Ikaw muna. Ha? Ikaw muna. Oh, sige. Ikaw nakaisip ng Ako tanong. muna? Oo nga po eh. Sige, dahil ako nakaisip ng tanong. Sige. Alam nyo, nung bata pa ako, ang gusto talaga ng magulang ko sa akin ay maging engineer. Oh. Ako gusto maging engineer. Kaya, nung there came a point na sabi ko, hindi, gusto ko magpare. Pero there also came a point dun sa pagpursue ko sa vocation to the priesthood. Dalawang goods yun eh. Kasi mabuti naman at maganda naman maging engineer eh.
pakatulo sa pamilya, matutuloy ko yung legacy ng magulang ko. Pero at the end of everything, ang tanong saan ba ako magiging masaya? Saan ko ba magagamit yung aking talents and skills? At paano ko ma-share ito sa mga tao sa paligid ko? At the end of everything, anong nangyari? Hindi ako masaya mag-math. No? Ayoko talaga mag-math. Kaya kung nagpare, mahina po ako sa math. No? Tapos, what are your talents and skills? Madaldal ako, no? People person tayo. Tapos finally is, ano yung kailangan ng tao? Nung naging altar server ako, doon ko naintindihan, kailangan ng pare. No? At hindi lang basta yung pare na natulak lang o na yung bokasyon ng magulang. Hindi po kasi bokasyon ng magulang ko yung pagpapare. Actually, ayaw ng parents ko na magpare ako. Pero, yun nga, naging sariling desisyon kaya ako pumasok sa pagpapare. At dito ko nakita na hindi masama, kahit naman yung pag-aasawa, kahit yung pagpapare, hindi masama yung dalawa eh. There's actually two goods. Pero ang talagi kong tanong, what is the more loving thing to do? Ano ang mas mapagmahal na gagawin? Kaya pinili ko pa rin pumasok sa seminaryo at maging pare. At isa buhay ang pagpapare. 9 years na. Wala namang expiry ang priesthood. Yun. Amen. Amen. End of sharing. Yeah. End of Next share. Next sharer. Noted with thanks. Ako naman, last na si ate. Sige po. Ako naman, Father, ang isi-share ko, ayun nga, yung nangyari sa akin nun, ay may work na ako. Parang kaka-start ko lang nun sa, siguro mga 2 weeks, ganun. Advertising company siya. Tapos, international. Tapos, pioneer. First batch ka lang. Oh, first batch, ganyan. Tapos, bigla na lang, syempre nag-apply pa ako noon, pero bigla na lang na meron tumawag sa akin. Kasi matagal ko na talagang gusto magtrabaho sa bangko. Di bangko yun. As in, okay ka na for, training ka na, ganyan. Tapos, sabi ko, hala naman, Lord. Sabi ko, may ganito na ako, eto na yung may trabaho na ako. Sabi ko, nasa advertising, pioneer. Sabi ko, pero gusto ko tong bangko eh. Sabi ko, paano ba to? Sabi ko, pinagdidesisyon ba ako or ano ba? Anong will mo? Ano ba? Sabi ko, naguguluhan kasi ako. Tapos, syempre, with the help of my family and friends din, ganyan. Tapos, nagpe-pray lang ako na parang, yun nga, sign. Humingi ako ng sign, ganyan. Parang sabi nila, parang magstay ka na lang dyan. Parang yan nga doon sa pinapasukan ko nga Grace. Kasi siguro nga yun nga, Father, naisip ko na nagstay ako. So di ko na siya tinanggap, ni-let go ko na. Di sabi ko nga, kung tinanggap ko yung nasa bangko ko, walang Chabit store. Walang Chabit store. So kumbaga nakaplano yung life ko na dito ako mapunta sa tindahan. Sinorkat ko na kasi maba pa dapat yun eh. Kasi marami pang tulay-tulay yun. Kaso ilang minutes na magagalit na naman sa atin. Kaya sinorkat ko. Hindi, totoo nga. Hindi mo Galing po, makikilala. no? Oo nga, di natin makikilala si Chubby. Hindi sana, wala tayo dito ngayon. Hindi kayo nakaupo dyan. Oo. Si third sharer. Third sharer, okay. End of sharing. Noted with thanks. Sharing is caring. Sige. Go! Okay. Sige, ako naman, siguro yung doon na lang sa part na yung pumasok ako, tapos pinagdidiscern ako ni Lord and He's calling me out of the convent. Kasi di ba between two goods naman po yun, di ba? Maganda na nasa loob ka ng kumbento, maganda rin na nasa labas ka to Nakatulong be ka sa a family. single blessed. Yan, nakakatulong sa family. And nung time na yon, di syempre, pinag-pray ko with the help also of my spiritual director and my formator and also the superior. Yung talagang transparent talaga ako sa kanila na ito po yung mga pinagdadaanan ko and all that. Tapos yung turning point, ito na lang. Siguro hindi siya parang sign eh. Parang it was just a simple encounter with the Lord na nagsusulat ako ng journal ko, na lapis yung gamit ko. Tapos nung time na yon, na-realize ko na a pencil is made for writing. Pero nung time na pumasok ako, or kapag tinuloy ko yun, feeling ko, yung pencil, ginagamit lang siyang panghalo. Parang ganon. Parang pwede namang gawing panghalo yung pencil, di ba? Pero hindi nire-realize nung pencil, yung full potential niya. Kasi pencil siya, hindi naman siya panghalo. Pero pwede, di ba? It can also be possible. Pero nung time na yun, na-realize ko na God is asking me to be a pencil for Him and, go out of the
convent and journey with Him as a pencil and not as a Panghalo. panghalo. Ah! Mga galing, simple life, Galing, mga galing, simple galing, galing. encounters Galing, in galing. life. Pero, yun, parang ang lalim ng hugot na kung ako lang, feeling ko hindi ko maiisip yun. So, So, pwede rin pala ako yun. pentel naman. Pentel, pero mataba o Oo, pentel. kasi pencil, bagay sa Pwede- kanya. Ikaw, Hindi pwede pen. susulat, Whiteboard marker, yan. Whiteboard marker. Oo, pentel pen. Pentel pen. Pero ikaw ba yung panghalo o pangsulat? Both pwede. Pero maganda yung sinabi. Shane of Shane. End Noted of with sharing, thanks. Noted end with of thanks. sharing, noted with thanks. Pero ito maganda. Last takeaway bago tayo magtapos sa 2 minutes na lang. Masama ba o dapat ba tayong humingi ng sign kay Lord kapag tayo nagdi-discern? Sige nga, ikaw. For me, hindi naman masama. Pero, wag tayong mag-rely masyado dun sa sign na nakakalimutan na natin yung giver of the sign. Galing, galing, tama. O yun na, tama na yung sinabi niya. Yun na Ikaw. yung sa akin. Ikaw, nakapaghingi ka ng sign kay Lord. Madalas nga. Pero ano nangyari? Eh di minsan hindi. Hindi naman ako nadi-disappoint. I mean, pag hindi lang, yung kunyari yung sign ko Okay hindi na. natupad, ayos lang sa akin. Kasi alam ko na hindi yun para sa akin. Oo. Kaya sabi nga, tama pa rin na hintayin mo yung yung tamang time. Kasi bibigay naman sa'yo ni Lord kung para sa'yo. Yung makakabuti para sa'yo. Magandang takeaway yung sinabi ni Ate Joy. Kasi sometimes we look for signs, but we forget the giver of the sign. Yeah. Ang dapat nating hanapin, yung giver ng sign. Kasi siya yung mag-guide sa atin sa discernment natin sa buhay. Ang gandang kwentuhan natin ngayon, Yeah. Chubby, no? Nakakabiti, no? Pero actually, puro tayo overtime. Pero, Kaya nga, oo. mag-sorry tayo. Kaya ngayon, mag-sorry ka na, mag-sorry. Kasi overtime. Di pa may 30 seconds May pa. 30. Oh. So muli, just to wrap up, no? Discernment of spirits. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos, makinig tayo sa paggalaw ng Espiritu Santo, at dadalhin tayo sa peace of mind, peace of heart, at fulfillment sa ating ginagawa. Amen. May sabihin ka ba? Yun. And just to be open and allow God to move into your life, allow the Spirit to lead you. Not you leading the Spirit, but you being led by the Spirit of the Lord. Oo. And syempre, one last thing, di ba? Kaya nga tayo nagpe-pray. We pray so that we may listen to God's will. We pray not to change God's mind, but we pray that our hearts may change so that it could be aligned to God's will. Amen! Amen. Kaya muli, maraming salamat sa iyong pakikinig at pakikisa sa ating kwentuhan. Saan ka na pupunta ngayon? Sa trabaho. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya.